Totoo bang hindi pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang pagluhod at paglilingkod ng mga Katoliko sa kanilang mga imahen? Totoo bang ito'y katulad lamang ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag nag-aalay ng mga bulaklak sa bantayog ng mga ito? Mga kaibigan, ang kasagutan sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, welcome pong muli sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Minsan pa po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na tinitiyak po naming makapagdadagdag pong muli ng kaalaman sa inyo at makatutulong ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Pilit pong pinangangatwiranan ng mga defensor Katoliko ang ginagawa nilang pagluhod at paglilingkod sa mga imahen ng kinikilala nilang mga santo at mga santa. Hindi raw po Diyos-Diyusan ang kanilang mga imahen at hindi rin daw pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang ginagawa nilang ito, manapa, sabi nila, ito ay pagpipitagan lamang sa mga nasa likod ng mga naturang larawan. Nila, tulad lang daw ito sa paggalang na iniuukol sa mga rebulto ng mga bayani. Mga kaibigan, ito po kaya ay katotohanan o isa lamang pong pangangatwiran na nagpapawalang kabuluhan sa tunay na Diyos? Pag-aralan po natin, bakit nga po ba lumuluhod sa mga rebulto at imahen ang mga taong Katoliko? Pakinggan po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang Katekismo. Ito po ay isinulat ng isang pare na nagngangalang Luis de Amezquita. Pakinggan po natin ang kanilang sinasabi. Dito po sa pahina 85, ganito ang nakasulat. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Mga kaibigan, utos po ng Iglesia Katolika sa kanilang mga kaanib na manikluhod sa harap ng krus o mahal na larawan. Ito po bang utos na ito ng Iglesia Katolika Romana ay sang-ayon po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa mga banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo. Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang sa talatang 5. Ganito po ang pahayag sa atin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Mga kaibigan, tuwirang pagsalangsang po o paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos, ang aral ng Iglesia Katolika na manikluhod sa harap ng isang larawan. Ano po ba ang nagagawa ng sumasalangsang o lumalabag sa utos ng ating Panginoong Diyos? Kabanalan po ba? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa unang Juan, sa 3:4. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Mga kaibigan, hindi po kabanalan ang nagagawa ng sumasalangsang sa kautusan, kundi kasalanan sa Diyos. Kaya hindi po ikababanal kundi ikapagkakasala sa Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika Romana na pinaluluhod nila ang kanilang mga kaanib sa harap ng krus o larawan. Paano po ang iminamatwid ng mga defensor Katoliko na ang pagbabawal ng Diyos ay tungkol sa pagsamba sa mga rebulto?
hindi raw naman nila sinasamba ang mga rebulto o larawan kapag lumuluhod sila sa harap ng mga ito. Ayon po sa kanila, mga kaibigan, paggalang lamang daw yon. Gaya daw yon ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag ka nag-aalay ng mga bulaklak sa mga rebulto o bantayog nila. Mga kaibigan, simpleng tanong lang po, mga giliw po naming mga kababayan. Kailan po ba niluhuran at dinasalan ang mga rebulto o bantayog ng mga bayani? Opo, inaalayan po ng bulaklak, minsan po ay sinasaluduhan pa. Pero kailanman po ay hindi po niluluhuran ang mga bantayog ng mga bayani. Sa Iglesia Katolika Romana po, bakit po ba ipinag-utos na lumuhod sa harap ng krus o larawan ng kinikilala nilang mga santo at mga santa? Pakinggan po ninyo. Sa aklat nilang pinamagatang Catechism of Christian Doctrine, number 3, sa pahina 87 ay ganito po ang ating mababasa. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, isa pong malaking kasinungalingan ang pagmamatwid ng ilang depensor katoliko na paggalang lamang sa may larawan ang ginagawa nilang pagluhod sa mga rebulto at imahen. Maliwanag na maliwanag po ang turo ng Iglesia Katolika. Sinasamba nila hindi lamang po ang katauhan ng kanilang mga santo, kundi maging ang tinatawag nilang mga relikya at mga larawan ng mga ito. Ang isa pa pong iminamatwid ng mga depensor katoliko ukol sa ginagawa nilang pagsamba sa mga larawan ay ang pagpapagawa ng Panginoong Diyos sa panahon ni Moises ng larawan ng kerubin at ahas. Mga kaibigan, tama po bang pagbatayan ito para gumawa ng mga larawang yuyukuran at paglilingkuran? Yun po bang mga larawang nabanggit ay ipinagawa ng ating Panginoong Diyos kay Moises para luhuran o sambahin gaya po ng ginawa ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga imahen at rebulto? Liwanagin po natin yan. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Exodo 25 sa talatang 18. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, nang ipagawa po ng ating Panginoong Diyos kay Moises, ang 2 kerubing ginto, wala po siyang iniutos na luhuran o sambahin ang mga ito. Maging nang ipag-utos po ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng tansong ahas naman, wala rin pong utos na luhuran o sambahin ito. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 21 sa talatang 8. Pakinggan po natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Mga kaibigan, ang dahilan po kaya iniutos ng ating Panginoong Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso ay upang huwag mamatay ang sino mang Israelita na nakagat ng ahas na noon ay ipinadala ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagsasalita ng laban sa kanya at kay Moises. At nang ang mga Israelita ay matuksong pagsunugan ng kamangyan o sambahin ang ahas na tanso, pinagputol-putol po ito ng matwid na haring sa Ezekias. Yan po ay mababasa natin dito naman po sa 2 hari, pakinggan po ninyo, sa 18:1. Babasahin din po namin ang mga talatang 4 hanggang sa talatang 6 pa. Nangyari nga, nang 3 taon ni Osias na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimulang maghari. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises
sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang Nehustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangauna man sa kanya. Sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ng kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, pinagputol-putol po ng haring si Ezekias nang sambahin ng mga Israelita ang ahas na tanso. Hindi po ba isang katotohanan na ang mga Katoliko, kapag ka po nakabalita na ang umano'y naghihimalang rebulto, lumuluha daw po ng dugo, naglakad daw kaya napuno ng amorseko ang damit, gumalaw daw yung kanilang imahen o rebulto, at iba't iba pa na tinatawag nilang himala, mga kaibigan, abay, dinadagsa po nila at pinupuntahan ng mga rebultong ito. Katakot-takot na pag-aalay po ang kanilang ginagawa. Pinupunasan, punas dito, punas doon ng kanilang panyo, maging ng kanilang mga tuwalya, sa paa o sa iba't ibang bahagi pa ng rebulto, saka naman po idadampi sa kanilang katawan dahil nga po sa paniniwalang gagaling sila sa kanilang karamdaman. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, gaano pa po kaya yung gaya ng himalang nangyari doon sa ahas na tanso na ginawa ni Moises? Na kapag ka po tiningnan ng nakagat o natuklaw ng ahas ay gagaling. Baka po lalo na silang hindi magkamayaw sa pagsamba sa mga imahen. Mga kaibigan, ayon na rin po sa mga paring Katoliko pa rin, anong uring kasalanan po ba ang idolatriya o pagsamba sa mga larawan na kung tawagin ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan? Abangan po ninyo, ipagpapatuloy po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Magbabalik pa po kami. Welcome back po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa ginagawa ng Iglesia Katolika Romana na pagsamba sa mga larawan, sa mga imahen o rebulto ng kinikilala po nilang mga santo at santa. Pilit pong pinangangatwiranan ng mga defensor Katoliko na hindi raw Diyos-Diyusan ang kanilang mga imahen at hindi rin daw po pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang ginagawa nilang ito. Manapa, ayon sa kanila, ay pagpipitagan lamang sa mga nasa likod ng mga naturang larawan. Ang sinasabi po nila, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay taliwas sa ginagawa nila. Alam din po kasi ng Iglesia Katolika Romana kung gaano kasama ang pagsamba sa mga larawan. Ang tawag po dito ay idolatria. Ayon na rin po sa mga paring Katoliko, anong uring kasalanan ang idolatria o pagsamba sa mga larawan na kung tawagin nga po ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan? Ang babasahin po namin ay isang aklat Katoliko po. Ang pabagat, Pasyong Henesis. Dito po sa pahina 16, ganito po ang kanilang sinasabi. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ang idolatria na anumay sinasamba, pinaparang Diyos nila. Mga kaibigan, mismong pasyon po ng Iglesia Katolika Romana ang nagsasabing lalong dakilang sala o napakalaking kasalanan ang idolatria o pagsamba sa mga rebulto o Diyos-Diyusan. Ang nakakalungkot po, sa kasalanang ito dinadala ng Iglesia Katolika ang maraming mga tao, ang kanilang mga kaanib. Kaya ano po ang nahayag mula sa langit? Dahil po sa ginawang pagsamba ng mga tao sa mga rebulto o sa mga larawan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, sa 1:18, ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit
laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Mga kaibigan, ang puot po ng Panginoong Diyos ang nahayag dahil po sa kasamaang ginagawa ng tao. At ang isa po sa mga kasamaang ito ay ang pagsamba sa mga larawan. Gaya po ng mababasa natin sa mga talatang 25 at 23. Ganito po ang maliwanag na nakasulat. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Mga kaibigan, hindi po ba't ang ganitong uri ng mga imahen ang binabanggit o inilalarawan ni Apostol Pablo ay makikita natin sa loob ng mga simbahan ng Iglesia Katolika Romana? Naroon po ang larawan ng kung sino-sinong tao. Ang iba po ay may kasamang hayop o ibon. Gaya nga po ng tinatawag po nilang imahen ni San Francisco de Assisi na ang kasama po ay mga kalapati. Ang tinatawag naman po nilang San Roque nila, aso po ang kasama. At ang tinatawag nilang San Isidro Labrador, ang kasama naman po ay kalabaw o di kaya ay baka. Mga hayop na may 4 na paa. Hindi lang po yun. Meron pa silang tinatawag na imahen ni La Purisima Concepcion na ang kasama naman po ay ahas, isang uri ng hayop na gumagapang. Mga kaibigan, ano po ang sabi ng Biblia na ginawa nila sa mga larawang iyan? Ipinalit-anya nila ang mga yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinuri po nila ay ang mga nilalang na yan sa halip na ang Diyos na lumalang. Ito po ang isa sa malalaking kasamaang nakita ng Panginoong Diyos sa mundo, kaya po siya napuot. Iminamatwid po ng mga defensor katoliko na mga pagano raw ang tinutukoy ng Biblia na sumasamba sa mga nilalang. Ito po bang binabanggit ni Apostol Pablo, mga kababayan? Sa mga talatang binasa po namin kanina ay tumutukoy sa mga paganong hindi po nakakakilala sa tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo, ang babasahin po namin ay sa talatang 21. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Mga kaibigan, ang mga taong binabanggit po ni Apostol Pablo na sumamba at naglingkod sa mga nilalang na gaya po ng mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang ay mga taong kilala po ang Diyos. Hindi po ito ang mga pagano. Kilala po ba ng mga pare ng ating Panginoong Diyos? Pagka binasa po natin, dito po sa kanilang aklat, Katesismo, sa pahina 21, ganito po ang ating mababasa. Tanong, may pagkaanyo at asal katawan kaya ang Panginoong Diyos na para ng pag-anyo natin? Sagot, wala rin nga ni, at ang siya ay espiritong tunay na tunay. Mga kaibigan, alam na alam po ng mga paring Katoliko na ang Diyos ay espiritong tunay na tunay. Alam din po nilang wala pong anyo at katawang gaya ng tao ang ating Panginoong Diyos. At yan nga po talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Diyos. Pagka binasa po natin ang Juan 4:24 sa unang bahagi, ay ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos ay Espiritu. Mga kaibigan, ang Espiritu po ay walang laman at mga buto. Ayon na rin po yan sa ating Panginoong Jesucristo dito po sa Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu'y
walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Alam po ito ng mga tagapagturong Katoliko. Kaya nga po ang sabi sa kanilang katesismo, ang Diyos ay espiritong tunay na tunay, walang anyo at katawang gaya ng tao. Ngunit sa kabila po nito, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang kanilang sinamba at pinaglingkuran ay ang mga nilalang, ang mga larawan o imahen ng tao, ng ibon at ng mga nagsisigapang. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ano po ang nagagawa ng mga taong ito na binibigyang katwiran o pinangangatwiranan ang pagsamba nila sa mga imahen, bagaman kilala nila ang Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa talatang 21, binasa po namin kanina, kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid. Niwawalang kabuluhan po ng mga defensor Katoliko ang Panginoong Diyos sa ginagawa nilang pagmamatwid tungkol sa pagsamba nila sa mga imahen o Diyos-Diyosan. Ayon po kay Apostol Pablo, dahil dyan ay nahayag ang puot ng Diyos. Kailan po mahahayag ang puot ng ating Panginoong Diyos? Dahil po sa kasamaang ginawa ng tao, gaya po ng ginagawa ng mga sumasamba sa mga imahen o sa rebulto. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Sefanias, sa 1:14 at sa talatang 18. Ganito po ang nakasulat. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, lubusan pong mahahayag ang puot ng Panginoong Diyos sa araw na susupukin ng Diyos ng apoy ang daigdig na ito. At yan nga po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay sa araw po ng paghuhukom. Hindi lamang po ang apoy na panlipol sa araw ng paghuhukom ang kahahantungan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, kundi ang dagat-dagatang apoy. Ganito po ang mababasa nating nakasulat sa Apokalipsis sa 21:8. Ganito po ang banggit sa atin ng Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kababayan po namin, tapos na po ang pasya ng Panginoong Diyos para sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang kanilaan niyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga mahal po naming mga kababayan na nasa loob pa ng Iglesia Katolika Romana, meron pa pong pagkakataong magbago. Ito po ang dahilan kaya kahit alam namin na maaari pong masaktan ang inyong kalooban sa ganitong pagbubunyag ng mga maling aral ng Iglesia Katolika Romana, ayaw po naming mapahamak kayo. Nais po naming maipaunawa sa inyo ang pasya ng Panginoong Diyos para sa mga nahulog sa pagsamba sa mga imahen upang magkaroon po kayo ng pagkakataong lisanin ang maling relihiyon na magbubulid sa tao sa dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, naway madama po ninyo ang aming pagmamahal sa kapakanan ng inyong kaligtasan. At umasa po kayo na hindi po titigil ang palatuntunang ito sa pagbubunyag ng mga kamalian ng mga hindi tunay na relihiyon
upang matupad ang nais ng Diyos para sa mga taong kanyang nilalang. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, hanggang sa muli, salamat po ng marami sa ginawa po ninyong pagsubaybay at panonood.